Paano ba magsepra ng mga chords sa hindi natin pamilyar ng mga kanta? Yan. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Hindi pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go. As beginners, lagi nating tinatanong kung paano ba seprahin yung chords ng isang kanta. Paano ba natin makuha yung chords niya or alaman kung sa anong family chords siya. Yan. Anong pagkakasunod-sunod niya. Yan. Meron akong i-share sa inyo mga master at dito ako natuto kung paano magsepra ng mga chords na mga siyempre mga basic na mga kanta lang yan. So meron din naman talagang mga kanta na masyadong komplikado, pero dito ako nag-start mga master yung mga simpleng kanta lang na kayang-kaya natin buwanan ng mga chords na ganito pala yung chords ng kanta. Yan. Pinakaunang step talaga mga master para makuha natin yung chords ng hindi natin pamilyar yung kanta is i-memorize natin talaga yung tinatawag na family chords. Yan. Pag sabing family chords mga master is tinutukoy dyan, family, grupo. Yan. Kumbaga in short, grupo sila mga master. Na ibig sabihin na pag G, yan, ito yung unang chord na G. Meron yang mga kasama na mga chords. May kasama yung 6 na chords sa isa nating key na G. Yan. Yung root na G. Yung una is A minor, B minor, C major, D major, E minor at meron tayong F sharp diminished. Yang 6 na yan yung mga kasama doon sa ating root na G. Yan. Dapat natin yung i-memorize mga master kasi pag hindi natin yan ma-memorize na pagkakasunod-sunod ng mga family chords, Nashville system ito mga master, pero yan, same lang yan ang ating family chords mga master. Yan. So, sa ating example kanina, meron tayong G, A minor, B minor, C, D, E minor, at may F sharp diminished. So, dapat alam natin yan mga master ito. Na pag family chords ng D, so, meron tayong root na D, may mga kasunod yan. So, D, E minor, F sharp minor, G major, A major, B minor, C sharp diminished. So, yan yung mga kasunod niya. Kumbaga, lagi natin yung i-intact sa isip natin. Kasi kadalasan sa atin mga master as beginners, nahirapan tayo mag-sepra kasi halimbawa, meron tayong natukma na isang chord sa isang kanta. Yan, sa buong kanta niya, chord progression siya na G, E minor, C, D. Then, tumbok lang natin yung C, pero hindi natin alam is dito pala siya banda na part. Yan. Pang number 4 pala siya sa ating G na family chords. Yan. So, hindi natin na alam kung anong susunod dito G. Then, ang gagawin natin, mag-A tayo, major. So, lumilihis yung ating sepra, yung kapa natin ng chords. Kasi, wala tayong idea. Yung mga chords na yan na meron tayong natukmaan na isang chords lang. Example mga master, ito yun. May nirecord ako dito ng chord progression mga master. So, ipi-play ko siya mga master. 3, 2, 1. Itong chords na to mga master is 4 na chords lang to mga master. Siyempre, alam ko to mga master kasi ako naman nag-record mga master. So, may bibigay ako sa inyong 3 tip mga master para makuha natin yung chords ng mga bawat kanta na napapakinggan natin. Unang-una is papakinggan natin mga master kung saan nag-iba yung tunog. Ibig sabihin ng nag-iba yung tunog kung saan parang lumipat siya. Kailangan pakinggan natin yun kung saan siya lumipat. Yung chords, ito yun mga master, play ko ulit. 3,
2, 1. Yan yung unang chords, pakinggan nyo. Yan, nag-iba. So, lumipat siya. Yan yung pangalawang chords. Yan, lumipat ulit. So, pangatlong chords. Yan yung pang-apat na chords. Lumipat. So, example, ito sa kanta natin, meron tayong apat na chords. So, dito na tayo sa pangalawang tip, mga master. Yung pangalawang tip is, magra-randomize ka lang ng mga chords dito, mga master. Ang unang-una is, baybayin mo yung ating mga basic chords na A, B, C, D, yan, hanggang G. So, example, ipi-play ko siya. 3, unang chords. 1. Oh, ang layo na agad. Oh, so, hindi siya yung chords. So, ulitin mo na naman. 3, 2, 1. Oh. Ang layo yung tunog. Uulitin mo na naman, mga master. Huwag mo munang patapusin kasi pag patapusin mo yung kanta, so mahihirapan ka. Lagi mong uulitin yung unang part ng chords. Kailangan masapul mo yun, mga master. So, ulit na naman tayo. 3, 2, 1. Oh, layo ng ating A major. So, malayo siya. Hanggang makuha na natin yung pinaka-chords niya. 3, 2, 1. Magkatunog na sila ng C. Yan. Tapos, oh. So, malayo yung sunod na chords niya. Ngayon, dahil nakuha na natin, mga master, yung chords na C. Yan. Or yung unang chords ng kanta, nakuha na natin na meron siyang C major. Then, ang ginawa ko kanina is nag-A ako. Yan. A major. So, pakinggan natin ulit, mga master. 3, 2, 1. Malayo. Oh. Ito F, malayo. So, ang gagawin mo talaga, mga master, is iuulit mo lang siya, hindi yan lalayo kasi sa ating alphabet, mga master. So, nandyan lang yan sa ating mga basic na mga chords, mga master. Pero take note, mga master, kailangan standard yung ating gitara, mga master. So, ngayon, pag makuha na natin yung pangalawang chords, example, nakuha na natin yung pangalawang chords. 3, 2, 1. Ito yung chords niya, G. Then, nahirapan tayo kung paano natin i-identify yung pangatlo. Yan, example. 3, 2, 1. Yan, nakuha na natin yan na meron siyang C. Then, sunod G. Yan, nakuha na natin. Yung pangatlo natin, siyempre, oh, malayo. So, ipagpalagay na lang natin, mga master, na hindi natin makuha yung ating pangatlo. Yan. So, hindi natin, kumbaga, at anong gagawin natin, hindi natin makuha. Kasi meron kasi ang tinatawag na minor chords. So, hindi muna natin pukusan yung mga minor chords. Kasi, as beginners, mahirapan pa tayo mag-identify ng major at minor. Siyempre, kasi beginners pa lang tayo, mga master. So, ito yun, mga master. Pag hindi natin makuha yung pangatlong chords, kukunin natin yung kanyang pang-apat na chords. Kumbaga, doon naman tayo mag-guesting sa pang-apat na chords. Yan, ito yung, mga master. 3, 2, 1. Nakuha na kasi natin to. Yan. Then, leave natin yung pangatlo. Kasi hindi natin nakuha yung pangatlo. Then, yung pang-apat, dyan naman tayo. Halimbawa, so, malayo. So, ulit-ulitin mo lang ito, mga master, yung process na to. Example, nakuha natin yung kanyang pang-apat na chords. Yan, yung pang-apat niya na chords. So, nakuha natin yung una, yung C, G, pero hindi natin nakuha yung pangatlong chords niya. So, nakuha natin yung pang-apat na chords. So, ito na yun. 2, 1.
I-leave natin to kasi nahirapan tayo yan. Andi nakuha na natin yung pang-apat. Yan. So, dito na tayo ngayon papasok sa pangatlong tip na sinasabi ko mga master. Ngayon, dahil nakuha na natin na yung kanta na yan, meron tayong C, G, at F. Yung tatlong chords na yan mga master, yan na yung maglilid sa atin kung saan siya bilong na family chords. So, dito na yung papasok yung ating family chord chart mga master. Siyempre, dahil beginners pa lang tayo, di pa natin sa ulado. Pero ito, meron na tayong basihan mga master. So, dito na tayo maghahanap nun mga master. So, may nakuha tayong tatlong chords. Yan. Take note mga master. Pag makuha mo yung tatlong chords sa isang kanta mga master, is kaya mo na yung siprahin mga master yung susunod na mga chords. Dahil sa clue natin na tatlong chords. Meron tayong tatlong major kanina na nakuha natin. Meron tayong C, G, F. Yan. Example, nandito tayo sa ating F. So, pag titignan natin sa ating F, ito yung kanyang hanay. So, meron tayong F, meron tayong C. So, ito yung family chords niya. Pero, dahil nakakapa tayo ng G na chord, so, wala siyang G dito. Meron siya dito G minor. So, hindi naman siya tutugma doon kasi iba naman yung tunog ng G minor. Maghanap ulit tayo. So, sa G natin titignan. So, kasi tatlong chords yun mga master. Tatlong key yung nakuha natin kanina. So, sa G naman natin titignan. Ito yung G. May C siya. So, saklaw niya yung kanina natin na chords na dalawa. So, G, C. Ngayon, magproblema naman tayo kasi walang F sa kanyang family chords. Meron pero F sharp. Iba yung tunog ng F sharp sa F. Then, hanapin natin yan mga master. So, makikita natin yan yung tatlong chords na yan sa family chords ng C. Ito yon. Yan. So, itong family chords ng C, ito yung fit na fit doon sa ating kanta. Yan. So, matutukoy na natin kung ano yung na-missing na chords. Yung pangatlo. Yan. So, ang gagawin na lang natin, so, dahil nasipra natin yung tatlong chords niya, ang gagawin natin yung sa pangatlong chords is maglalagay lang tayo isa dito sa tatlo na to. Yan. As beginners, ito, take note mga master, ito yung mga diminished na to, kahit hindi muna natin yan pagtuunan ng pansin kasi yung diminish is pwede natin gawing substitute lang yan sa ating ibang mga chords mga master or gagawin nating passing. Pero saka na natin yung problemahin mga master. Ito kahit pang beginners lang talaga itong mga master. So ito yun siya mga master. Dito lang muna tayo mga master focus ito sa tatlong mga minor chords na to. D minor, E minor at A minor. So try natin, D minor yung ilagay natin. D minor ilagay natin. Lihis siya mga master, malayo siya. So, hindi siya sa D minor. So, try naman natin yung isa, yung E minor. Yan. 3, 2, 1. Malayo ulit. Malayo ng tunog. So, try natin yung pangatlo, yung A minor. 3, 2, 1. A minor. Yun. Nakuha na natin mga master. Yan. Ganyan magsepra mga master. Pinakamahalaga talaga, makuha natin yung tatlong mga chords. Yan lang talaga yung pinakamahalaga. Yan. Kasi, ang tatlong chords na yan na kombinasyon mga master is hindi yan mababago. So, yan yung kanyang, kumbaga, katayuan niya. Kumbaga, patunay, pinakamalakas na patunay na yan is parte ng family chords na C. Yan.
Pero take note mga master, meron tayong mga komplikadong mga chords yan. Pero yung kasi mga master is mga intermediate mode na yun mga master. So nalaman din natin yon talaga pag hindi papasok yung tatlong mga chords na to. So ibig sabihin hindi pa natin yun naabot o hindi pa natin yun kumbaga kaya as a level natin na nag-start pa lang tayo, mga basic pa lang. So ito lang ang masisiguro ko sa inyo mga master. Yung tatlong mga chords na yan na napapalo, pag ma-identify natin yan, is kayang-kaya natin yan ma-identify mga master. Yung family chords niya. At malaman natin na yung ating chord progression pala ng mga kanta na ganito. Meron pala siyang C, F, G, or merong C, A minor, F, G. Yan, ganun lang yan mga master. Or dyan lang yan tumatakbo sa family chords ng C, hindi lalayo. Basta tatandaan nyo lang yung family chords. Kaya nga pag nagtatanong tayo sa mga kilala natin na gitarista, paano ba ito sifrahin? Alam mo ba yung family chords? Tinatanong, alam mo ba yung family chords ng G? So ito yung tinatawag na family chords. At ito yung pinakamahalaga na kailangan nating malaman dahil ito yung kulang sa atin kaya nahirapan tayo sepra ng mga chords. At ito mga master is hindi mo kailangan na matalas yung pandinig mo. Ito ay matukoy mo lang na nag-iba dyan na part yung chords. Yan lang. Yan lang ang pinaka nito mga master. Hindi yan sabi na kailangan grabe yung pandinig mo, malaman mo na C yan D. Yan kasi lagi natin tinatanong as beginners, kasi yan, grabe yung pandinig niya, alam niya agad na C, D. Kumbaga, meron siyang gifted siya. So, ito po yun mga master. Basta alam mo lang kung saan nagbabago yung tunog. Kumbaga, nag-change ng chords. So, malalaman mo na ito mga master. At kahit wala kang talent sa pakinig, hindi mo ma-identify ang isang chords. Basta alam mo lang kung saan nagbago, yan yung pinaka-importante talaga mga master. At lahat ng mga gitarista, mga master, lahat ng mga gitarista, yan ang binabantayan. Napapansin nyo yung mga veterano ng mga gitarista pag nagsisepra ng kanta, yung bago pa lang sa pandinig nila. Di ba nagbe-bass yan sila? Nagbe-bass, ginagawa nilang bass yung kanilang gitara. Kasi yan, binabaybay lang nila kung saan makuha yung pinaka-root. Or makasapol sila ng isang chords dyan. Ngayon, pag nalaman na nila, example, dito sa C. So dito lang yan sa skill na yan. Yan. So meron tayong scale sa C natin na C, D, E, F, G, A, B. So yan din yung family chords ng C. Na meron tayong C, D, minor, E minor, F major, G major, A minor, at itong kaninang sinabi ko yung B, diminish. As kahit hindi muna natin problemahin yan mga master kasi ang diminish is substitution yan or gagawin nating passing. So dahil beginners pa lang tayo, focus lang muna tayo sa 6 na chords mga master, yung 3 major at 3 minor sa bawat family. Kasi later on malalaman nyo na yan kung paano gamitin yan yung mga diminish na yan. So hanggang dito lang muna sa video natin na itong mga master. Sana nagkaroon kayo ng ideya na itong mga master sa ating topic ngayon mga master about kung paano magsepra ng chords ng isang kanta mga master. So this is Mark Music. God bless you all. Peace out.